Alright, sasagutin ko lang ito, no? Ask ko lang kung legal ba ang regular employee, kung regular employee ka na sa kumpanya, tapos bigla kang ililipat sa agency. Okay, so, ang nag-hire sa'yo ay kumpanya. And then later on, after maging regular employee ka na, ililipat ka ng kumpanya sa agency. Okay, alam mo, may actual case na na-desisyon na ng Korte Suprema na nangyari. Okay, ang empleyado dito, ang involved na empleyado ay isang delivery rider. Ngayon, etong si delivery rider, na-hire siya nitong restaurant. After some time, nagdesisyon si restaurant na ilipat sila sa agency, pero ang ginawa ni restaurant naman ganito. Pinagbakasyon niya, pinag-vacation leave niya yung kanyang mga empleyado kasi hindi lang isa ito marami silang riders. So, pinagbakasyon niya and then tinawagan niya pagbalik. Nung pagbalik na, saka na siya inilipat sa agency. So, pumirma sa agency itong mga riders, pero later on, nag-file sila ng illegal dismissal case. And guess what? Panalo po ang empleyado. Alam niyo kung bakit panalo? Ganito ang sabi ng korte. Yung paglalagay mo kasi sa empleyado, sa agency, okay, hindi yung paglalagay, kundi yung pag-hire ng isang agency sa empleyado and then ilalagay ni agency o ide-deploy ang tawag, i-assign or ide-deploy sa kanilang kliyente para gumawa ng serbisyo o kontrata na trabaho, ganun, contracted service or particular or specific job under a service agreement between the agency and the principal or yung kliyente nila. Permissible job contracting po ang tawag doon. Valid ba to? Legal ba to? Nasa batas ba to? Yes. Pinapayagan po ito under Department Order 174. Okay. So, ano po yung hindi pinapayagan ng batas? Hindi po pinapayagan ng batas kung ginagawa mo ito para makaiwas sa karapatan ng mga empleyado sa security of tenure. Okay? Sa kanilang mga labor rights or yung kanilang karapatan na maging isang regular na empleyado ng kumpanya. At dito nga, napansin pa ng korte na nauna nang nagtrabaho itong mga delivery riders dito sa kumpanya bago pa sila inilipat sa agency. So, ibig sabihin, meron talagang bad faith sa part ni company. And yung bad faith na yon ay galing sa kanyang intensyon na i-circumvent yung labor laws regarding security of tenure ng mga empleyado. Kasi ang gagawin niya para ma-prevent sila na maging regular employees ng company or ma-achieve nila yung security of tenure and maipon yung kanilang years of service dito sa company na to. Yun ang ginawa ni yun ang nakita ng korte na ginawa ng employer in circumvention doon sa employees' rights on security of tenure at yung kanilang regularization sa kumpanya. O ngayon, dahil panalo sa illegal dismissal case etong mga delivery riders na to, sasagutin na rin natin yung isang tanong. Ano ba yung mas mataas na makukuha mo kapag tinanggal ka? Separation pay o yung back wages? Okay. Siyempre, mas mataas yung back wages. Okay. Bakit mas mataas yung back wages? Ito nga pala, yung back wages, ano ba tong back wages and kailan mo ba to nakukuha? Kapag tinanggal ka ng employer mo sa trabaho, okay, gaya nito, si kliyente, tinanggal niya yung mga delivery riders niya, inilipat niya sa agency, nag-file etong mga riders ng illegal dismissal case, panalo yung mga riders. So, dahil panalo yung mga riders, ang ia-award sa kanila ni labor arbiter ay reinstatement, ibabalik sila sa kanilang dating trabaho o dating posisyon na hindi nawawala yung kanilang seniority rights, and full back wages. Okay? Yung full back wages, ito yung sahod na dapat makukuha mo kung hindi ka illegally dismissed ng iyong employer.
full back wages yon. Ngayon, bakit mas mataas yung full back wages? Kasi habang tumatakbo yung kaso, binibilang yung back wages mo, yung sahod mo. So, para kang sumasahod. Okay, habang naka-file yung kaso, hanggang sa maging final yung desisyon ng korte. So, hanggang saan ba yung bilang ng back wages? Hanggang labor arbiter lang ba? Kasama ba ang NLRC, Court of Appeals, Supreme Court? Hanggang maging final po sa higher court. Okay? Siyempre, kapag panalo ka sa labor arbiter, aapila yan, aapila yung employer mo. So, aapila sa NLRC. Kapag panalo ka sa NLRC, aapila uli yan sa Court of Appeals. Kapag panalo ka sa Court of Appeals, aapila pa yan sa Supreme Court. Kasama kasi yan sa process, okay? Sa right ni employer na iapila yung mga desisyon na sa tingin niya ay hindi pabor sa kanya. Okay. So yun, yung full back wages, makukuha mo yun magmula nung tinanggal ka. Halimbawa, tinanggal ka ng 2010. Tapos, naglabas ng desisyon ang Supreme Court 2025. So, merong 15 years na tinatakbo yung kaso. So, ang ibig sabihin nun, yung back wages mo ay magmula 2010 until maging final ang decision ng korte by 2025. So, 15 years. 15 years na sahod yun. Okay? Equivalent. Now, ganito ha, pagdating sa labor arbiter, kung panalo ka sa reinstatement, i-reinstate ka. Kung panalo ka sa labor case, i-reinstate ka, di ba? Kung hindi ka na pwedeng i-reinstate kasi wala na yung dati mong posisyon na hindi na siya bakante o kaya meron ng empleyadong na-hire o kaya naman ay hindi na available yung position na yun, wala na silang maibibigay sa'yo na halos katumbas ng dati mong posisyon. Bibigyan ka na ngayon ng separation pay for every year of service. Ang counting naman nito from your first day of engagement. Mula doon hanggang sa maging final yung decision ng kaso na isinampa mo, yung termination. Mula doon yung counting ng separation pay. Okay. So, dito, kapag nag-file ka ng illegal dismissal case pala, i-award ka ng separation pay instead of reinstatement. Kung hindi na po pwedeng reinstatement, separation pay kapag hindi na available yung position mo, wala na, or wala nang katumbas na posisyon. Pangalawa, kapag ito yung mas pabor or more beneficial sa dalawang partido, sa employer at sa employee, more beneficial yung separation pay kesa reinstatement. Pangatlo, yung tinatawag nating strained relations, medyo hindi na maayos yung magiging relasyon ninyo dahil nga nagsampa ka na ng kaso. Although hindi naman sa lahat ng pagkakataon na nagsampa ka ng kaso ay may strained relations na, kumbaga. Okay, depende pa rin sa circumstances ng bawat kaso. Pero isa yon sa dahilan na i-award ka ng separation pay at hindi reinstatement. So, strained relations. Meron din yung, halimbawa, nag-file ka ng case, pero later on, pagkapanalo mo, sarado na yung kumpanya. Separation pay, hindi na reinstatement. Kasi wala ka nang babalik ang posisyon, sarado na yung kumpanya. Meron din naman yung closure, impossible reinstatement, and then, meron din yung, panalo ka, pero, dahil sa tagal na ng kaso, meron kasi akong nabasang comment 28 years siya in service sa kanyang kumpanya, ongoing pa rin yung kanilang kaso, inabot na siya ngayon ng mandatory retirement age. Ano ang mangyayari? Pag halimbawa ganun, no? Pero panalo ka sa desisyon ng korte. So, dapat i-reinstate ka, diba? Kaso naabutan ka na ng mandatory retirement age. So, wala nang reinstatement. Hindi na pwede yon. Ang gagawin na lang is retirement pay na 22.5 days for every year of service. Okay? Yun na yung ibibigay sa'yo. And then, yung full back wages. Yung full back wages, sasahurin mo pa rin talaga yon kasi kasama yun reinstatement and full back wages. Ngayon, kung hindi na pwede yung reinstatement,
separation pay, and full back wages. Ngayon, paano kung inabot ka ng mandatory retirement age? Separation pay plus retirement pay plus full back wages. Yun po yung makukuha ninyo. Okay? Ngayon, yung mga kaso pong nababanggit ko sa aking vlog, yung full case nito, kung gusto ninyong mabasa, nakasulat po yung GR number ng mga ito sa aking Facebook page. Pwede nyo pong puntahan doon. Kunin nyo po yung GR number and yung date. I-paste nyo po sa search bar ng Google. Lalabas po doon yung kabuuan ng kaso, mababasa po ninyo doon. Yung kwento, yung pangalan ng employer, kung anong nangyari, kung paano siya tinanggal, kung anong ginawa sa kanya bago siya tinanggal, kung ano yung mga proseso, ano yung substantive due process, ganun. Nandun po lahat. Okay. So, para po makuha ninyo, punta po kayo sa aking Facebook page. Andun po sa wall ko. Basahin nyo lang po, scroll lang po kayo. Andun yung po yung iba-ibang cases na binabanggit ko po dito sa aking vlog.